Alam mo yung pakiramdam na hindi lang katawan ang tinatamaan ng pagod. Yung tipong kahit tahimik ka sa loob mo, ang gulo. Hindi lang trabaho o responsibilidad ang mabigat, kundi yung mga inaasahan, yung mga taong akala mo andiyan, pero tatratuhin kang parang wala lang. That you're a worthless piece of shit. Sa episode na to, pag-usapan natin yung klaseng pagod na hindi kayang tapusin ng tulog lang. Welcome sa Midnight Coffee and Confessions. Dito, hindi kailangan magpanggap. Walang judgment. Walang pressure. Kung gusto mo lang makinig, okay lang. Kung gusto mong ibuhos ang lahat, mas okay. Ako nga pala si Ivana Del Fiero, ang kapitbahay mong laging may kape, laging may oras, at laging handang makinig kahit anong oras ng gabi. Pag-usapan natin yung mga hindi mo masabi sa iba, yung heartbreaks na paulit-ulit, yung pangarap na parang palayo ng palayo, yung pamilya na sana katuwang mo sa lahat ng oras pero minsan sila pa yung pabigat. Kaya sige, magtimpla ka ng kape, kahit 3-in-1 lang yan, ako muna ang makikinig. Ito ang safe space mo sa malamig, maulan at malungkot na gabi. Ito ang Midnight Coffee and Confessions. Magandang gabi mga kaibigan. Ako po si Kuya Ivana Del Fiero. At ngayong gabi isang kwento ng sakripisyo, pagod at pagkamulat sa realidad ang ating pag-uusapan. Ang kwento ni Rafael o Raf, isang bagong graduate ng kursong BSBA at panganay sa 10 magkakapatid. Kuya, gusto ko lang mailabas ang bigat, hindi sa puso, kundi sa buhay. Ako si Raf, 24, laking hirap. At hanggang ngayon, kahit may diploma na ako, pakiramdam ko, hindi pa rin ako nakakalaya. Lumaki si Raf sa isang pamilyang kapos sa lahat. Karpintero ang ama pero madalas tambay, lasing, may bisyo sa alak at yosi. Ang ina, tindera sa palengke pero lulong sa sugal. Mga kapatid, halos lahat putol ang pag-aaral. Yung iba parakit-rakit o patambay-tambay, bumibisyo na rin gaya ng mga magulang nila. Yung isa, buntis na sa edad na 16. Pero si Raf, iba. Ako lang ang nangarap, kuya. Ako lang ang kumapit sa ideya na baka sakaling may bukas na mas maganda. Nag-working student ako, nag-deliver ng kape sa umaga, naglilinis ng CR sa gabi, tapos aral sa madaling araw. At sa wakas, nakapagtapos siya. Ang sarap sa pakiramdam, kuya, yung hawak mo yung diploma. Parang sandali akong lumutang sa ulap. Akala ko yun na yun, ang simula ng mas magandang buhay. Pero hindi pala. Pagkatapos ng graduation, si Raf na ang inaasahan. Pang-matrikula ng bunso, panggamot ng kapatid na may hika, pang-grocery, pang-kuryente, pang-yosi ng ama, pang-weteng ng ina. Lahat nakaasa sa akin. Para bang yung diploma ko ticket nila sa pahinga. Pero para sa akin, tanikala. Nagkatrabaho si Raf bilang junior analyst sa isang kumpanya. Maayos pero sakto lang ang sahod. Pero imbes na makaipon, nauubos lahat. Hindi para sa luho kundi para sa pangangailangan ng pamilya. At pag minsan, kuya, pag nagrereklamo ako, ang sasabihin nila, wala kang utang na loob. Umandar na naman ang yabang mo. Aba, porket nakatapos ka na, akala mo kung sino ka. Si Raf, pagod na. Ubusan ng pera. Ubusan ng respeto. Wala na ngang natitira para sa sarili ko. Pati dangal ko parang unti-unti nilang binabaklas. Ngayon, naiisip ni Raf, nahuhuli na ako sa biyahe ng buhay. Lahat ng kabatch ko umaangat na. Ako, nakatali pa rin sa responsibilidad na hindi ko naman ginusto. Gusto na niyang umalis, kumalas, mag-isa, hindi dahil sa galit, kundi dahil gusto niya ring mabuhay para sa sarili niya. Alam mo, Raf, at para rin sa lahat ng kagaya niya,
May mga panahon talagang hindi mo na alam kung ginagawa mo pa ba to dahil mahal mo sila o dahil wala kang choice. At yan ang pinakamasakit sa lahat. Yung wala kang ibang gustong gawin kundi tumulong. Pero habang tumutulong ka, unti-unti mong nararamdamang ikaw na lang pala ang bumubuhat ng mundong hindi mo naman binuo. Hindi ka selfish kung gusto mong mabuhay. Hindi ka masama kung gusto mong makaipon. At hindi ka bastos kung gusto mong magkaroon ng katahimikan sa isang bahay na puro sigaw, bisyo at pagsumbat ang laman. Marami sa ating mga panganay o kahit sinong breadwinner ang lumaki sa kulturang utang na loob. Pero hindi lahat ng utang ay kailangang bayaran habang buhay. Lalo na kung binabayaran mo sa paraang nauubos ka. Kailan mo nga ba pwedeng sabihin na sapat na nabigay mo na ang kaya mong ibigay? Minsan, kailangan mong iligtas ang sarili mo sa pamilyang hindi naman marunong magtulungan. Minsan, kahit masakit, kailangan tanggapin na hindi lahat ng kapatid ay magiging katulad mo. At hindi lahat ng magulang ay kayang mahalin ka sa paraang hindi ka masisira. Hindi mo kasalanan na umasenso ka. Hindi mo kasalanan kung ikaw lang ang may pangarap. Pero magiging kasalanan mo kung hahayaan mong matunaw ang kinabukasan mo sa ngalan ng responsibilidad na hindi mo naman pinangarap. Hindi kita hinihimok na putulin ang ugnayan, pero baka oras na para putulin ang siklo. Ang siklong ikaw lagi ang nagbibigay, ikaw lagi ang nagsasakripisyo, at ikaw rin ang laging sinisisi kapag hindi mo na kaya. Raph, sana balang araw, matutunan mong hindi lang trabaho ang paraan ng pagmamahal. Minsan, ang pagmamahal ay pagtuturo. Pagtuturo sa pamilya mo na tumayo sa sarili nilang paa. At kung ayaw nilang matuto, kailangan mong tanggapin na hindi ikaw ang dapat magdala ng lahat ng kabiguan nila. You are not a hero just because you suffer silently. You are not a failure just because you chose to walk away. Sabi nga nila, you can pour from an empty cup. So maybe this time, fill your own cup first. Hanapin mo ang tahimik mong umaga, ang sarili mong kwarto na walang sigaw, ang sweldo mong hindi agad nawawala, ang buhay na pwede mong tawaging iyo. Sa dulo, mahalin mo pa rin sila, pero mahalin mo rin ang sarili mo ng mas buo, mas totoo at walang pag-aalinlangan. Dahil kung hindi ikaw, sino pa? Ako si Kuya Ivana. At sa bawat tahimik mong luha, may karapatan kang lumaban. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mong kapayapaan. At tandaan mo, sa kwento ng buhay mo, ikaw ang bida. Hindi mo kailangang mamatay sa eksena ng iba. This has been Midnight Coffee and Confessions, hosted by your chismosong kapitbahay, Ivana Del Fiero.